Hello and welcome sa LMTV kung saan lagi tayong naghahatid ng legit na balita at impormasyon sa bawat Pilipino. Kung bago ka pa lang dito, please don't forget to subscribe and hit notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong content. Simulan na natin ito, let's go! Ngayon, hatid namin sa inyo ang maiinit na balita straight from the world of showbiz, drama, at kontrobersya. Pag-usapan natin ngayon ang balitang mas mainit pa sa araw kung saan isang madam na blondie na kamukha umano ng isa sa mga dabarkads na naaresto kamakailan dahil sa pagiging scammer. Ayon sa isang pahayagan, ang naturang suspect ay napatunayang ng scam ng 10 milyong piso mula sa isang nagnagalang Bubbles matapos itong iinganyong mag-invest sa isang networking business at ang nakakagulat dito, kahawig umano ito ng isang dabarkads. Makikita ito sa picture na ipapakita namin ngayon. Ayon pa sa ulat, napilitan umano si Bubbles ibenta ang buong property at mga gamit sa loob ng bahay matapos maubos ang 10 million pesos na kanyang napanalunan sa loto dahil sa scammer na ito. Isa ito sa mga naging eksena sa Holy Tuesday presentation ng Eat Bulaga na pinakamagatang, Libre ang Mangarap, starring Maine Mendoza, Riza May Dizon, Paolo Ballesteros, Karen Aistrop, Pauline Luna Soto at si Ian Red sa kanyang kauna-unahang pagsabak sa pag-arte sa isang full drama special. Pinatunayan muli ng ating mga dabarkads ang pagka-realistic nila pagdating sa acting at maraming natanggap muling positibong feedback mula sa mga netizens. At yaman na pinag-uusapan natin ngayon ang Lenten Specials, isa sa mga pinakatumatak na performance ay ang kauna-unahang acting stint ni Ian Red. Si Ian, nakilala bilang social media charmer at pinakabagong dabarkads para sa segment ng Bulaga na The Clones, ay pinuri dahil sa kanyang natural na acting at strong screen presence. Narito ang mga feedback mula ating mga netizens, hala, si Ian Red ba yan? Ang galing niya, hindi overacting. At may nagsabi rin na, more acting stints for Ian please. Ano nga ba ang mga aral na napulot natin mula sa Libre ang Mangarap? Una syempre, hindi mawawala ang life lessons. Una, huwag basta-basta magtiwala sa matatamis na salita. Ikalawa, ang totoong kaibigan ay handang magsakripisyo para sa iyo. At ikatlo, walang masamang mangarap, basta't may kasamang gawa at pananalig sa Diyos. Dahil di tayo nakagawa din ng video tungkol sa ating reaction about sa paano ba magpatawad, ibibigay ko na rin ang aking reaksyon tungkol dito. Napanood ko ang buong eksena noong Holy Monday presentation at isa sa mga pinakahinangaan ko ay ang pag-improve ng acting ni Singing Queen Eunice na gumanap bilang isa sa mga anak-anakan ni Ray na ginanapan ni Jose Manalo. Hindi ko rin makakalimutan ang pamumula ng pisngi ni MJ na ginanapan ni Miles Ocampo sa lakas ng sampal ni Tatay Ray. Ikaw ba naman ang sisihin sa lahat ng masasamang nangyari sa kanyang anak, hindi ba? Pero sa kabila nito, ang kanilang kwento ay nagturo sa atin na posible pa rin ang pagpapatawad sa kabila ng napakabigat na kasalanan na nagawa mo sa iyong kapwa. Walang-wala yan sa kapatawarang ginawa ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa krus para mapawi ang lahat hindi lang ng ating mga kasalanan kundi pati yung kasalanan hindi pa natin nagagawa o kasalanang nagawa na ng pinakaunang tao sa mundo. Ganon kalalim ang pagpapatawad ng Diyos kaya ano pa kaya tayong mga tao? So with that being said, congratulations sa mga bumubuo ng Lenten Special so far. Meron pa tayong isa pang aabangan. Walang iba kundi ang Happy Pill, kung saan sa ospital naman ang setting ng kwento at bida sina Bossing Vic Soto, Alan Kay, Ryan Agoncillo, Singing Queen Ann Ferrer at Jean Drilon, at syempre si Amber Torres sa kanyang kauna-unahan din acting stint sa isang full drama special kaya abangan natin yan. Samantala, naging viral ang naging pahayag ni Shuvi Etrata sa loob ng bahay ni Kuya kamakailan sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition matapos niyang ipagtanggol ang mga GMA artists na tinatawag na starlets ng Kamuning. Sa isang viral video, sinabi ni Shuvi na, "Until now, nakukuha ko pa rin yung starlet ng Kamuning, nasasaktan ako for GMA." Makikita ang tila pagkabahala sa mukha ng actress habang sinasabi ito, kaya naman, maraming fans din ang hindi napigil ang mag-react. Para sa amin, malaki talaga ang naging pagbabago ng tingin ng mga tao sa mga artista ngayon kumpara sa panahon noon. Dati nung nabubuhay pa si Herman Kuya Germs Moreno na tinuturing na haligi ng showbiz industry, ay nakapag-discover ng napakaraming maniningning na pangalan sa mundo ng showbiz sa pamamagitan ng kanyang mga shows tulad ng That's Entertainment at GMA Super Show, kung saan binigyan niya ng oportunidad ang libu-libong kabataang nangangarap maging artista, disiplina,
dedikasyon, at puso lang ang naging puhunan ng mga artista na dumaan sa kanyang kamay. May malalim na training, hands-on mentoring, organic stardom, at sense of loyalty and dedication ng bawat artistang dumaan sa kamay ni Kuya Germs, hindi katulad ngayon na image-driven, faster fame cycle, commercial appeal at social media influence ang nagiging basehan para makilala at sumikat ka pero walang talent at all. May workshops din naman sila. Pero wala na ang klaseng mentorship na ginagawa ni Kuya Germs noon. Habang mas mabilis ang exposure ngayon, marami ang nagtatanong, saan napunta ang kalidad? Tulad ng nasabi ni Shuvi, nasasaktan umano siya kapag tinatawag siyang starlet ng kamuning. Sa likod nito, may kirot dahil iba ang level ng respeto noon sa isang artista, hindi lamang dahil sa ganda o hype kundi sa galing, puso, at dedikasyon. At hanggang dito na lamang ang ating update for today. Don't forget to check out our previous videos, and if you like this video, please like, comment and share. Maraming salamat sa inyong suporta at pagsubaybay.